Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng pagsisimula ng isa sa pinakamatinding laban sa kasaysayan ng One Piece. Sana pala'y i-like yung videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to may pinamagatang Omen na nangangahulugang demonic energy o Maki ayon sa pagkakasulat nito sa kanji sa wikang Hapon. Sa unang panel naman may kagat na ngang pinagpatuloy ang huling eksena sa nakaraang chapter kung saan matagumpay na nakarating si Imsama sa Elbaf sa pamamagitan ng paggamit niya sa Abyss Magic Circle na nasa loob ng throne room ng Aurus Castle. Dito may makikita natin si Imsama na nakatayo sa tuktok ng tore ng kastilyo at tahimik na pinagmamasdan ng western village ng Elbaf. Kasabay naman yan may mapapansin natin na patuloy pa ring nilalamon ng kulay itim na apoy ang paligid ng Aurus Castle. At habang patuloy pa rin ang pag-awit ng mga bahay at ng mga puno na nagkaroon ng sariling buhay sa western village, ay bigla-bigla na lang naglaho si Imsama mula sa kanyang kinatatayuan. Laking gulat naman ni Hyrodin at Stansen dahil mula nga sa tuktok ng tore ng Aurus Castle ay bigla na lang lumitaw si Imsama sa gitna ng mga mamamayang giants ng western village. Base naman sa eksenang yan may makukumpirma natin na mas maliit kesa sa lahi ng mga giants ang mythical Zoan form na ito ni Imsama. Habang nakatayo pa rin naman sa gitna ng mga giants ang The Great One, ay bigla siyang nagsalita at tinanong kung sino raw bang tumatayong hari ngayon sa Elbaf. Dito may makikita natin sa isang nakakamanghang double page ang napakalupit na awakened form ni Imsama. At kung ikukumpara nga natin ito sa naging introduction niya sa nakaraang chapter, ay makikita na natin ngayon ang malapitan ng kabuuan ng anyo ng kanyang mythical Zoan form. Gayunpaman may hindi pa rin nga pinapakilala sa atin ni Oda kung ano nga ba talaga ang mythical creature na nare-representa ng anyong to. At ang mas nakakapagtaka pa nga dito ay bakit Devil's Fruit lang ang nilagay niyang ability ni Imsama. At dahil nga malaki ang pagkakapareho ng itsura ng form na to ni Imsama sa Gear 5 ni Luffy, ay maraming fans ang nagsasabi na Dark Nika raw ang totoong Devil Fruit ng The Great One. Sinabi ng mga One Piece fans na finershadow na nga raw ito ni Oda sa simula pa lang ng Elbaf arc dahil isa raw ang Dark Nika sa mga masasamang panaginip ng mga batang giants na binigyan ng buhay ng Devil Fruit ability ni Saint Killingham. Pagkatapos sa mga itanong ni Imsama sa mga giants kung sino raw bang tumatayong hari ng Elbaf ngayon, ay sumagot naman ng mga kapitan ng Giant Warrior Pirates sa sina Dory at Brogy. Sinabi dito ng dalawang giant captains na wala raw hari ang Elbaf. At pagkasabi niya na itinanong naman nila kung sino raw ba itong si Imsama at bakit ito naparito ngayon sa Warland. Habang nagaganap naman ng usapang yan may biglang napansin ni Imsama ang magkakahiwalay na bahagi ng katawan ng isa sa kanyang mga Holy Knights sa Saint Summers na kasalukuyan ngang hawak-hawak ngayon ng doktor ng New Giant Warrior Pirates na si Gerd. Habang pisil-pisil naman nga ng dalawang daliri ni Gerd ang ulo ni Saint Summers, ay kagad na binati ng Holy Knight si Imsama na tinawag nitong Great One. Wala namang kung ano may bigla na lang nahati ang hinlalaki at hintuturo ng magkabilang kamay ni Gerd. At dahil dyan ay kagad na nahulog pabagsak sa lupa ang itaas at ibabang bahagi ng katawan ni Saint Summers. Makikita naman natin sa dulo ng panel na si Imsama pa lang siyang humati sa mga daliri ni Gerd. At ginawa niya ito upang pakawalan ng kanyang Holy Knight mula sa pagkakahawak dito ng giant. Talagang nakakabilib ang pinamalas na pambihirang bilis dito ni Imsama fam. Dahil sa sobrang bilis nga ng kanyang pagkilos, ay hindi man lang naramdaman ni Gerd na naputol na pala ang kanyang mga daliri. Kahit nga ang mga katabing crewmates ni Gerd na sina Hyrodin, Stansen at Goldberg
ay hindi rin namalayan ng mabilis na pagkilos ni Imsama dahilan upang hindi man lang nila masubukang pigilan ang ginawang pag-atake ng kalaban sa kanilang kasamahan. Napatanong naman si Imsama kay Saint Summers kung ano raw ba ang ginagawa nito at bakit raw siya nahuli ng mga giants. Sa sumunod na panel fam ay mukhang dun pa lang napansin ni Gerd ang pagkaputol ng kanyang mga daliri at ang pagkakahulog ni Saint Summers mula sa kanyang mga kamay. At dahil nga dyan fam ay kagad na napasigaw ng malakas si Gerd dahil sa napakatinding sakit na kanyang naramdaman mula sa pagputol ni Imsama sa kanyang mga daliri. Labis namang nag-alala si Hyro din sa kanyang crewmate. Habang si Zoro naman ay mukhang ngayon lang din napansin ang ginawang pag-atake ni Imsama dahil ngayon pa lang siya napalingon sa direksyon ni Gerd. Bilang patunay naman fam kung gaano talaga kabilis ang mga pangyayaring yan, ay makikita natin sa dulo ng panel na ngayon pa lang tuluyang bumagsak sa lupa ang mga bahagi ng katawan ni Saint Summers pagkatapos siyang mapakawalan ni Imsama. Makikita naman natin sa sumunod na eksena na kahit napapaligiran na nga si Gerd ng iba pang mga giants, ay wala man lang silang nagawa upang mapigilan ang ginawang pag-atake ni Imsama. At sa sobrang bilis nga ng pagkilos ng The Great One, ay parang ngayon pa lang nila napansin ang pagkakaputol ng mga daliri ni Gerd. Sa tindi naman ng persa ng pag-atake ni Imsama, ay nagawa nitong mapatras ang buong katawan ni Gerd kahit na ang mga daliri lang nito sa kamay ang kanyang inatake. Habang patumba naman nga si Gerd ay makikita natin si Imsama na kasalukuyan pa rin nasa gitna ng ere pagkatapos ng kanyang sinagawang pag-atake kay Gerd. Dito fam ay napapalibutan na si Imsama ni Zoro, Hyruden, Stansen, Goldberg at ng iba pang giants na residente ng Western Village. Labis namang kinagulat ni Chopper ang nangyari kay Gerd, kaya napatanong siya kung ano raw bang klase ng nilalang ang gumawa nito. Hindi naman nagtagal fam at kagad na ngang binunot ni Zoro ang kanyang mga espada bilang paghahanda sa pag-atake kay Imsama. Kasabay naman yan fam ay ang paglanding ng mga paa ni Imsama sa lupa pagkatapos ng kanyang ginawang pag-atake kay Gerd. Base naman sa eksenang yan fam, ay masasabi natin na mas malaki pala sa normal na tao ang form na ito ni Imsama. At kung ikukumpara nga natin siya sa laki ni Zoro, ay para bang lalabas na kasing laki ng katawan ng The Great One ang maalamat na mga pirata na sina Whitebeard, Kaido at Big Mom. Makikita naman natin si Saint Summers na hawak-hawak ang kanyang puso na gawa sa bakal. At tila ba ngayon ay nabunutan na siya ng malaking tinik sa dibdib dahil hindi na ituloy ni Zoro ang kanilang planong pagwasak dito. Pagkatapos niyan fam ay makikita naman natin si Zoro na tinatanong si Imsama kung isa rin daw ba siya sa mga Holy Knights na umaatake sa Elbaf. Pagkatanong naman niya ni Zoro ay nanatili lang na tahimik si Imsama. Subalit sa dulo nga ng tagpong yan fam ay tila ba may biglang nakaagaw sa atensyon ng The Great One. Malalaman naman natin sa sumunod na panel na si Hyro din pala ang siyang nakaagaw ng atensyon ni Imsama dahil kasalukuyan na pala niya itong inaatake ngayon. Dito fam ay makikita natin si Hyro din na tumalon sa ibabaw ni Imsama at nasa akto ng pagpapakawala ng isang malakas na suntok sa The Great One. Habang ginagawa naman niya ni Hyro din fam ay sinagot niya ang tanong ni Zoro at sinabing kahit sino pa man nga raw si Imsama ay isang bagay lang ang kanilang masisigurado at yun ay isa itong kalaban ng Elbaf. Habang nagaganap naman yan fam ay bigla na lang sinigawan ni Stansen ang kanyang kapitan at sinubukan niya itong pigilang atakihin ang kanilang kalaban. Sinabi dito ni Stansen na hindi pa raw nila alam kung ano talaga ang totoong kakayahan ng kanilang kalaban. Kaya naman masyado raw delikado kung basta-basta na lang nila itong aatakihin. At dahil nga fam huli na ang lahat para mapigilan ni Hyro din ang kanyang pag-atake, ay si Stansen na mismo ang gumawa ng paraan para mapigilan ang kanyang kapitan. At yun nga fam ay kanyang nagawa sa pamamagitan ng pagsipa sa tagiliran nito. Mukha namang tama ang naging desisyon ni Stansen fam dahil matagumpay niyang nailigtas ang kanyang kapitan mula sa paparating na atake ni Imsama
Natiyak sana nga hati sa katawan ni Hyrule at kikitil sa kanyang buhay. Yun nga lang may kapalit nga ng pagkakaligtas ng buhay ni Hyrule ay ang paghati naman ni Im-sama sa kanang paa ni Stansen. Mukhang ibang klase talaga ang pambihirang bilis na taglay ni Im-sama, fam. Dahil kahit nga nasa mismong tabi lang nila si Zoro, ay wala pa rin siyang nagawa para salagin ang atake ng The Great One at parehong sagipin sina Hyrule at Stansen. Naging padalos-dalos rin kasi talaga ang ginawang pag-atake ni Hyrule kanina at ang kanyang kapabayaan ay nagresulta upang malagay sa alanganin ang kalagayan ng kanyang crew. Hindi nga lang sobrang bilis, fam, kundi pambihira din ang lakas na taglay ng mga ataking pinapakawalan ni Im-sama. Dahil hindi lang malalalim na sugat ang naidudulot nito, kundi agarang pagkaputol o pagkahati ng anumang bahagi ng katawan na kanyang matamaan. Partida pa nga, fam, at mga katawan pa ng mandirigmang giants ang nagagawa niyang mahati. Dahil bukod nga sa mas matibay, ay ilang beses rin ang laki ng mga ito kumpara sa katawan ng pangkaraniwang tao. Sa sumunod na panel naman, fam, ay makikita natin ang gulat na reaksyon ni Chopper. Habang ang iba namang mandirigmang giants ay sinabihan ng mga residente ng Western Village na dumistansya sa kanilang kalaban. Dahil ngayon ay napagtanto na nila kung gaano kalakas si Im-sama. Makikita naman natin ang mga giant warriors na nakapalibot kay Im-sama na hawak-hawak na ang kani-kanyang mga sandata bilang paghahanda sa oras na umatake na ulit ang kanilang kalaban. Kahit nga fam si Brogy hindi rin makapaniwala, kaya napatanong na lang siya kung ano raw bang totoong katauhan ng kanilang misteryosong kalaban at bakit napakalayo ng agwat ng lakas nito kumpara sa mga naunang Holy Knights na kanilang nakaharap sa Elbaf. Sa puntong ito, fam, ay si Zoro naman ang gumawa ng aksyon. At sa wakas ngayon nagpakawala na siya ng isang malakas na atake kay Im-sama. Dito, fam, ay ginamit na ulit ni Zoro ang pinakahintay nating lahat na King of Hell 3 sword style. Ang kanyang pinakamalakas na sword style na huli niyang ginamit sa pagtatapos ng Wano arc para pabagsakin ng napakakunat na Lunarian na si King na first Yonko commander ng dating Emperor crew na Beast Pirates. Ang specific na atake nga na ginamit dito ni Zoro, fam, ay ang King of Hell 3 sword style Purgatory Onigiri na una na niyang ginamit sa laban niya kay King. Sa lakas naman nga ng ataking yan, fam, ay mas pinili na lang ni King na umilag kesa sa lagi ng atake ni Zoro. At ito, fam, ay sa kabila ng pagiging isang Lunarian ni King na siyang lahi na nagtataglay ng pinakamalakas na depensa sa kasaysayan ng One Piece. Ang sobrang nakakabigla naman nga dito, fam, ay kahit na nga gamit pa ngayon ni Zoro ang kanyang King of Hell 3 sword style, ay napakadali pa ring nasalag ni Im-sama ang kanyang pinakawalang Purgatory Onigiri na atake. Ang mas malala pa nga dyan, fam, ay tanging ang dulo lang ng buntot ni Im-sama ang kanyang ginamit upang salagin ang isa sa pinakamalalakas na atake ni Zoro. Ibig sabihin lang yan, fam, ang pinapamalas ngayong depensa ni Im-sama ay mas matindi pa sa tinataglay na depensa ng mga Lunarian. Talagang nakakapanghinang eksenang to, fam, lalo na para sa katulad ko na isang Zoro fan. Dahil kung kailan pa nga ginamit ni Zoro ang kanyang King of Hell 3 sword style, ay doon pa talaga siya walang kahirap-hirap na sinalag ni Im-sama na para bang baliwala lang sa kanyang malakas na atake ng kanang kamay ni Luffy. Pero alam niyo, fam, hindi pa nga dito nagtatapos ang pagpapakitang gilas ni Im-sama at para bang nagsisimula pa lang siyang ipakita ang kanyang totoong lakas. Sa pagkakatong ito kasi, fam, ay si Im-sama naman ang nagpakawala ng kanyang sariling signature attack na tinawag niyang Omen. Sa teknik na ito ay makikita natin si Im-sama na binuka ang kanyang palad at dito ay nagpalabas siya ng kulay itim na apoy. Habang ginagawa naman niya ni Im-sama ay makikita natin si Zoro na papalapit na sa kanya at halos katapat na ng kanyang nakabukang palad na may tangang maliit na black flame. Sa dulo naman ng panel na yan, fam, ay tinabalabis na ikinibigla ni Zoro ang mga sumunod na ginawa ni Im-sama.
Kaya naman pala fam, ganun na lang ang naging reaksyon ni Zoro. Ay dahil muli na namang pinamalas ni Imsama ang kanyang pambihirang taglay na bilis. At sa isang kisap matay nagawa ni Imsama na magpakawala ng 3 malabalan ng baril na pag-atake na mabilis naman ngang dumiretso sa direksyon ni Zoro. Dito fam, may malalaman natin na ginamit pala ni Imsama ang kanyang teknik na omen upang magpalabas ng kulay itim na apoy. At sa pamamagitan nga ng black flame na ito, ay nagpatalsik si Imsama ng 3 maliliit na bala na mabilis na tumama kay Zoro. Kung papansinin nga natin ng mabuti fam, may makukumpirma natin na ang isa sa 3 bala na pinakawalan ni Imsama ay nagawang masalag ni Zoro. Subalit ang isa naman dito ay tumama sa kanyang ulo, habang ang isa naman ay dumiretso sa kanyang balikat. Talagang nakakapag-alala ang nangyari kay Zoro dito fam, dahil makikita natin ang pagtalsik ng dugo mula sa kanyang ulo na para bang hinedshot siya ni Imsama. Kahit nga si Chopper ay halos mapaiyak na sa pagsigaw dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang tinuturing na nakatatandang kapatid sa Straw Hat Crew. Kasabay naman yan fam, may makikita natin na tila ba may kung ano na namang nakaagaw ng atensyon ni Imsama. At sa sumunod na panel ay malalaman nating si Hyro din na naman palang napansin ni Imsama na ngayon ngay nasa akto na ng pagpapakawala ng kanyang atake laban sa The Great One. Dito fam, may makikita natin si Hyro din na ihahambalos na ang kanyang malaking palakol sa ibabaw ng ulo ni Imsama. Subalit sa kabila nga ng marahas na pag-atake na ito ni Hyro din ay nanatili pa rin kalmado si Imsama at muling ginamit ang kanyang teknik na omen upang magpalabas ng kulay itim na apoy mula sa kanyang palad. Imbis naman fam na maliit na bala, ay tila ba nagkaroon ng muka at sariling buhay ang black flame na pinalabas ngayon ni Imsama. At hindi pa nga lumilipas ang 1 segundo fam, ay kagad na pinatalsik ni Imsama ang buhay na bola ng black flame na ito papunta sa direksyon ni Hyro din. Imbis naman fam na magmistulang bala ng baril ang pinakawalan ni Imsama na black flame, katulad ng pag-atake niya kay Zoro kanina, ay bigla na lang nag-alabala ng kanyo ng pinatalsik na black flame ngayon ni Imsama na nagresulta naman sa isang malakas na pagsabog. Dahil nga fam sa tindi ng pag-atake niya ni Imsama ay napasigaw ang ibang mga giants dahil sa kanilang labis na pag-aalala sa kalagayan ni Hyro din. Makikita naman natin sa sumunod na panel na tila ba napasukan ang dugo si Hyro din dahil nga sa tindi ng pinsala na kanyang tinanggap mula sa pinakawalang atake ni Imsama at ngayon nga ay bumagsak ng kanyang katawan sa lupa. Mukha namang ganun rin ang sitwasyon ni Zoro fam na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang kaliwang balikat dahil sa tumama ditong atake ng The Great One. Kapansin-pansin naman dito fam na kahit na matindi ang tinamong pinsala ni Zoro mula sa matinding atake ni Imsama, ay hindi pa rin siya tuluyang nawawala ng malay. Katunayan nga fam, ay parang sinisisi pa ni Zoro ang kanyang sarili dahil wala siyang nagawa laban sa nag-uumapaw na lakas at bilis ni Imsama. Pagkatapos yan fam, may makikita naman natin si Imsama na nilapitan ng kanyang Holy Knight na si Saint Summers. Na bagaman buo na ulit ang katawan, ay kitang-kita na hindi pa rin siya nakaka-recover mula sa matitinding pinsala na kanyang tinanggap mula sa malalakas na atake ni na Luffy at Prince Loki. Habang hinang-hina naman at sinusubukang bumangon ni Saint Summers, ay bigla na lang ulit nagpalabas si Imsama ng itim na apoy mula sa kanyang palad. Ang maliit na itim na apoy na yan naman fam ay kagad na naging isang ring ng black flames na pinapunta ni Imsama sa may likuran ni Saint Summers. Pagkatapos namang may bigay ni Imsama ang ring ng black flames kay Saint Summers, ay mabilis na nagbago ang aura ng Holy Knight at kapansin-pansin na isang sandali ay ganap na itong nakarecover mula sa lahat ng tinamo niyang pinsala. Dito fam ay kagad na nagdiwang si Saint Summers at sinabing ito ang kapangyarihan ng Omen. Pagkatapos naman ng maikling pagse-celebrate ni Saint Summers, ay kagad siyang yumukod sa harapan ni Imsama bilang pagbibigay galang sa The Great One. Dito fam ay kagad na pinagmadali ni Imsama si Saint Summers
at sinabing kailangan raw niyang tapusin ang kanyang misyon sa lalong madaling panahon dahil wala na raw silang maraming oras na maaari pang sayangin. Kapansin-pansin naman dito fam na nananatili pa rin sa likuran ni Saint Summers ang ring ng Black Flames na pinalabas kanina ni Im-sama. Kaya mukha na tuloy ngayong isang awakened Zoan si Saint Summers dahil sa omen na binigay sa kanya ng The Great One. Dahil naman fam sa pag-aapura ni Im-sama kay Saint Summers, ay masasabi nating ang pambihirang lakas na pinapamalas niya ngayon sa Elbaf ay meron ding hangganan at malaki ang posibilidad na may maikling time limit lang si Im-sama bago niya kailanganing bumalik sa Pangaea Castle sa Marijua. Dahil kung hindi, baka sumipa ng negatibong epekto ng kanyang pag-alis sa Holy Land na labis ngang kinatatakutan ng 5 elders. Pagkatapos niyan fam ay nagdesisyon na si Im-sama na lisanin ng Western Village. Dito'y makikita natin na tumalo ng mata si Im-sama at sa tindi nga ng persa ng kanyang pagtalon ay para bang nagkaroon ng pagsabog mula sa kanyang dating kinatatayuan. Kahit nga si Saint Summers fam ay nag-iwan rin ng maliit na pagsabog pagkatapos niyang umalis upang isagawa ang misyon na binigay sa kanya ni Im-sama. Kapansin-pansin naman sa sumunod na panel fam na bumalik na sa normal ang mga bahay na nagkaroon ng sariling buhay. Kaya maaring ang pangyayaring yon ay epekto lang ng presensya ni Im-sama at ang anuman ngang bagay sa kanyang paligid ay kusang nagkakaroon ng sariling buhay. Pagkalis naman ni Im-sama ay kagad na kumilos si Chopper at pinapasok sa loob ng gusali si Zoro upang malapatan niya ito ng paunang lunas. Pagkatapos niya ay sinabihan ni Chopper ang mga residente ng Western Village na tipunin na ang mga bata na nawalan ng malay, pati na ang mga sugatan na giants, nang sa gayon ay matingnan niya ang kalagayan ng mga ito. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin na tila ba malalim ang iniisip ni Elder Jarul habang nakatitig siya sa papalayong sina Im-sama at Saint Summers. Marahil pa may iniisip dito ni Elder Jarul kung ano nga kaya talaga ang totoong pakay ng mga individual na ito sa Elbaf. Alam niyo fam, sa takbo ng kwento ngayon ay hindi ko mapigilang isipin na sana lang ay dito na rin natin masilayan ang Heaven Realm ng Warland dahil kahit nga isang beses ay hindi pa ito pinapakita sa atin ni Oda kahit mula pa nung mag-umpisa ang Elbaf Arc. Habang lumilipad naman si Im-sama sa himpapawid sa ibabaw ng kagubatan ng Sun Realm, ay bigla na lang maririnig sa buong Elbaf ang isang anunsyo tungkol sa pagdating ng isang panibagong kalaban na mas mapanganib pa kaysa sa mga Holy Knights. Kaya naman dahil dyan ay pinag-iingat ang lahat ng mga giants sa panibagong bantang to. Sa kalagitnaan naman fam ng paglipad ni Im-sama ay kapansin-pansin na nag-transform na pala ang kanyang kapa at ito ay naging dalawang itim na pakpak. Dahil naman nga dyan fam ay mas lalo na tuloy lumalaki ngayon ang pagkakapareho ng kapangyarihan ni Im-sama sa mga kayang gawin ng Gear 5 ni Luffy. Alam naman natin fam na ang Gear 5 ay may kakayahang gumawa at mag-transform ng kung ano ng mga bagay base sa kung ano man ang nai-imagine ni Luffy. At yan ang dahilan kung bakit mas mataas na ngayon ang tsansa na dark version nga talaga ni Nika ang totoong taglay na mythical Zoan Devil Fruit ni Im-sama. Pagkatapos naman na marinig ng mga mamamayan ng Elbaf ang anunsyo mula sa Western Village tungkol sa pagdating ng panibago at mas malakas na kalaban, ay kagad na nagpanik ang mga giants. Dito fam ay hindi makapaniwala ang mga giants na hindi pa pala tapos ang malabangungot na kaguluhan na kanilang nararanasan. Naghanda naman ang mga mandirigmang giants at sinabihan ng kanilang mga kasamahan na hawakan lang ang kanilang mga sandata nang sa gayon ay mabilis silang makagawa ng aksyon sa oras na makita na nila ang bagong kalaban. Halos maiyak naman ang ibang mga giants dahil pagod na raw sila sa pag-apula ng malaking sunog at pagtakbo mula sa mga gumuguhong gusali na kagagawa ng panggugulo ng kanilang mga kalaban. Makikita naman natin sa sumunod na panel fam na tila babigla na lang napasimangot si Im-sama nang may mapansin siyang kung anong bagay. Hindi naman nagtagal fam
At malalaman natin na si Gangko pa lang siyang nakita ni Im-sama. Nakasalukuyan pa rin ngang walang malay at nakatrap sa loob ng bloke ng yelo na ginawa ni na Prince Loki at Ragnir. Pagkakita naman ni Im-sama kay Gangko ay bigla siyang napatigil sa kanyang paglipad upang lumapit sa kinaroroonan ng dalagang Holy Knight. Dito may makikita natin si Im-sama na bigla na lang tinransform ang dulo ng kanyang malasibat na sandata at mula nga sa itim na ulap na nakapalibot sa dulo nito ay bigla na lang lumabas ang tila babunganga ng isang maliit na kanyon. Gamit naman ang tinransform na sandata ni Im-sama ay nagpakawala siya ng isang bala ng kanyon papunta sa direksyon ng bloke ng yelo kung saan nakatrap si Gangko. Kapansin-pansin naman sa dulo ng panel na hindi lang pala isang pangkaraniwang balang pinakawalan ni Im-sama dahil ang cannonball na ito ay tila ba may sariling buhay at malademonyong muka. At sa punto nga na tumama na ang buhay na bala ng kanyon sa bloke ng yelo kung saan nakakulong si Gangko ay bigla na lang itong sumabog ng napakalakas. Kapansin-pansin naman na pagkatapos na pasubugin ni Im-sama ang bloke ng yelo, ay kagad na rin siyang nagpatuloy sa paglipad at dumiretso sa kanyang pupuntahan. Ibang-iba nga ito sa ginawa ni Im-sama kay Saint Summers, na binigyan pa nga niya ng omen upang maghilom ang mga sugat at magkaroon nito ng panibagong lakas. Kaya siguro biglang napasimangot si Im-sama kanina dahil naalala niya ang ginawang pagsuway sa kanya ni Gangko nung nagbalik sa alaala nito ang dating pinagsamahan nila ni Brook. Kaya siguro imbes na palayain at pagalingin ni Im-sama si Gangko katulad nga ng ginawa niya kay Saint Summers, ay pinasabugan pa niya ito nang sa gayon ay magsilbi itong kaparusahan sa tahasang pagsuway sa The Great One. Pagkatapos naman yan may sandaling pinakita ang grupo ni na Scupper Gaban na ngayon ay malapit sa may dambuhalang elevator na nagkokonekta sa pagitan ng Sunrealm at Underworld ng Elbaf. Dito may tila magulat na gulat at hindi makapaniwala si Gaban nang maramdaman niya ang haki na nagmumula kay Im-sama. Sinabi ni Gaban na kahit kailan nga raw ay hindi niya pa nararamdaman ang ganitong klase ng haki. At ang mas nakakagulat pa dito ay sinabi ni Gaban na kahit nga raw sa God Valley ay hindi niya naramdaman ang kakaibang haki na to. Ayan dito napapasok ang nabanggit natin kanina sa umpisa ng chapter tungkol sa title na Omen o Demonic Energy o Maki ayon sa pagkakasulat nito sa kanji sa wikang Hapon. Pansinin niyo to ang Omen o Maki na pangalan ng kapangyarihan ni Im-sama ay nangangahulugang demonic power, habang ang isang uri naman ng kapangyarihan sa One Piece ay nagngangalang Haki na nangangahulugan namang willpower. Tingnan nyo Maki versus Haki, demonic energy laban sa willpower. Hindi ba't parang sinasabi sa atin ni Oda na ang pinuno ng mga celestial dragons na si Im-sama na gumagamit ng Maki o demonic energy ay direktang nilalabanan ng Will of D na gumagamit naman ng Haki o willpower. Ito na siguro ang dahilan kung bakit ngayon lang naramdaman ni Gaban ang ganitong klase ng Haki, dahil hindi naman talaga Haki o willpower ang ginagamit ni Im-sama, kundi Maki o demonic energy. Grabe ang sarap pa sanang pag-usapan ng bagong revelasyon na yan ni Oda. Pero sa ngayon ay ituloy na muna natin ang chapter. Pagkatapos nga ng eksena ni Gaban ay lumipat naman ang chapter sa Walrus School kung saan makikita natin si Prince Loki na niluluto sa apoy ang mga nagyalong supply ng pagkain sa kantin ng paaralan. Dito may kagad na nagreklamo si Luffy sa luto ni Prince Loki dahil sinunog raw ng Accursed Prince ang kanilang mga pagkain. Naiinis namang sumagot si Prince Loki at sinabing tumigil na raw si Luffy sa kanyang pagrereklamo dahil hindi hamak naman raw na mas okay ng pagkain nila ngayon kumpara sa matigas na yelo na kinakain nila kanina. Habang kumakain naman ng tatlo ay sinabihan ng Prince Loki sina Luffy at Ragnir na kumain sila ng marami at mag-ipon ng lakas
dahil mukhang may matinding kalaban na naman raw na dumating ngayon sa Elbaf. Sumang-ayon naman si Luffy at sinabing mukhang ganun na nga raw ang sitwasyon ngayon sa Warland. Sa dulo naman ng panel na yan, may makikita natin si Nami na tumatakbo papalapit sa kanyang mga kapwa Straw Hats at tinatanong kung ano naman raw bang nangyayari ngayon sa Elbaf. Sumagot naman si Jinbei at sinabing hindi niya rin alam. Subalit sadyang nakakakilabot raw talaga ang haki na kanilang nararamdaman ngayon. Sinabi ni Jinbei na kung kasama nga raw ng mga Holy Knights ang pinagmumula ng nakakatakot na haking ito, ay malaki ang posibilidad na ang target nito ngayon ay ang mga kasamahan nitong Holy Knights. Habang sinasabi naman niya ni Jinbei, bigla na lang natulala ang grupo nang mapansin nilang papalapit na pala sa kanilang lugar ang bagong malakas na kalaban na kararating lang sa Elbaf. Hindi naman nagtagal at makikita na natin si Im-sama na dumiretso na kung saan nakatali ang putol-putol na bahagi ng katawan ni Saint Killingham at mabilis itong pinakawalan. Dito ay kagad na gumawa ng panibagong Ring of Black Flame si Im-sama at binigay ito kay Saint Killingham. Tuwang-tuwa namang nagpasalamat si Saint Killingham na sinasabing sa wakas raw ay pinagkalooban na siya ni Im-sama ng Omen. Galit namang kinwestiyon ni Sanji kung sino raw ba itong kararating lang na individual at bakit ito basta-basta na lang pinakawalan si Saint Killingham. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Sanji na direkta ng kaharap si Im-sama at dito may makikita natin kung gaano nga ba talaga kalaki si Im-sama. At bukod pa nga dyan may kapansin-pansin rin ang kulay itim na apoy na nakapalibot sa kanya. Mula naman sa di kalayuan ay pinagmamasdan ng ibang Straw Hats kung anong susunod na gagawin ni Im-sama. Habang si Jinbei naman ay pasigaw na sinabihan si Sanji na labis raw na mapanganib ang kalaban na kaharap niya ngayon. Wala namang kung ano may bigla na lang inatake ni Sanji ng kanyang Ifrit Jambei si Im-sama. Subalit kagaya nga ng ginawa nito kay Zoro kanina, ay madali lang nitong nasalag ang malakas na atake ni Sanji gamit lang ang sakong ng kanyang paa. Habang inaatake naman nga ni Sanji si Im-sama, ay tinanong niya ito kung sino raw ba siya sa akala niya. At sino rin daw ba ang nagsabi sa kanya na pwede niyang basta na lang pakawalan ng kanilang bihag na Holy Knight. Labis namang kinagulat ni Sanji na walang kahirap-hirap na nasalag ni Im-sama ang kanyang nag-aapoy na sipa. At pagkatapos yun may bigla na lang tumalikod si Im-sama at nagpakawala ng kanyang sariling nag-aapoy na sipa. Subalit imbes nga na asul katulad ng Ifrit Jambei ni Sanji, ay kulay itim na apoy ang ibinalot ng The Great One sa kanyang binte. Pagkatapos namang tumama ang sipa ni Im-sama kay Sanji, ay kagad itong nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Napasigaw naman sa sobrang pag-aalala ang iba pang Straw Hats. Subalit sa kasamang palad may hindi na ipinakita sa chapter na to kung ano na bang kalagayan ni Sanji pagkatapos niyang tanggapin ang napakatinding atake ng The Great One. Makikita naman natin sa sumunod na panel na sinubukang salagin ni Jinbei ang Black Flame sa nagmula sa malakas na pagsabog. At dito may napatanong pa nga si Jinbei kung ano raw bang klase ng apoy ang Black Flames na ito ni Im-sama. Pagkatapos naman yan may bigla na lang may dumating na isang individual na tinatanong kung ano raw ba talaga ang pakay ni Im-sama at bakit ito nanggugulo ngayon sa Elbaf. Sumagot naman si Im-sama at sinabing 14 na taon na nga raw ang nakakaraan mula nung may tumapos sa buhay ni King Harold sa kaharian mismo ng Warland. Kaya naman naparito raw siya ngayon upang alamin kung sino ba talaga ang responsable sa pagkamatay ng kanyang tagapaglingkod. Sumagot naman ng misteryosong individual at tinanong kung ano raw bang pinagsasasabi nitong si Im-sama na tagapaglingkod. Sinabi niya na si King Harold ay hindi raw kailanman naging alipin ni Im-sama dahil si King Harold ay ang kanyang ama at higit nga sa lahat ay si King Harold ang hari ng Elbaf. At sa isang ang napaka-astig na double page may malalaman natin na si Prince Loki pa lang dumating na misteryosong individual
at ang siyang kumekustyon sa dahilan ng ginagawang panggugulo ngayon ni Im-sama sa Elbaf. Sinabi dito ni Prince Loki na siya raw ang individual na hinahanap ni Im-sama, na siyang responsable sa pagkamatay ni King Harald. Sumagot naman si Im-sama at sinabing kung hindi raw sana isinilang sa mundong ito si Prince Loki, ay hindi na sana siya nagkaroon ng ganito kalaking problema. Muli namang sumagot ang Accursed Prince at sinabing malas lang raw ni Im-sama at nandito na siya ngayon sa mundo. At bukod pa nga dyan ay nag-e-exist siya sa mismong kaharian ng Elbaf. Kapansin-pansin naman dito fam na kahit na mas malaki kesa sa ordinaryong tao si Im-sama, ay nagmistulan siyang isang duwende sa harapan ng Accursed Prince na ngayon nakatingin pababa sa kanya. Makikita naman natin dito na bumalik na sa dambuhalang Warhammer form si Ragnir at kasalukuyan siyang hawak-hawak ni Prince Loki at nakapatong sa balikat nito. Sa pagtatapos naman ng chapter fam ay seryosong sinabi ni Prince Loki na sa tuwing umaalis nga raw sa lungga nito sa Holy Land si Im-sama ay siya at ang Elbaf ang kailangan nitong harapin. Ayan fam, mukhang kinikilala na talaga ng Accursed Prince ang pagdedeklara ni Elder Jarul ng gera sa world government dahil sinabi niya na siya at ang Elbaf ang makakalaban ni Im-sama sa tuwing nililisan nito ang Marijoa at pumupunta ito sa totoong mundo. Grabe fam, hindi na ako makapaghintay na makita ang napakabangis na salpukang yan sa pagitan ng pinakamalakas na ancient giant na si Prince Loki at pinakamalakas na individual sa mundo na si Im-sama. Ano sa tingin niyo fam? Ano na naman kayang kakaibang kakayahan ang ipapamalas ni Im-sama sa paparating na laban? At paano naman kaya ito tatapatan ng Accursed Prince? Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba fam kung ano bang masasabi nyo sa napakatinding chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!